We will review a lot of things today. Hindi lahat ng naturo ko noong 2024, pero whatever. Dahil tayo dapat maganda para sa 2025. Amen. Sa tingin ko, mas maraming bakbakan. 2025. Ang buhay po hindi nagiging mas maganda. Lalong naghihirap sa mundo ngayon. Amen? Ngunit tayo po ay binigyan ng tagumpay ng Panginoon. Kailangan natin maintindihan. Buhat sa Genesis, bago natin impisahan, let's pray. Father, thank you. Thank you, Lord, for your grace and mercy. Salamat po sa kabutihan niyo na tinipon-tipon niyo kami ngayon dito upang marinig ang iyong salita, mga pahayag sa amin, paalala, mga turo, upang kami po ay maangkamta namin lahat po ng ibinigay niyo sa amin upang kami ay mapahayag namin ang kadakilaan niyo. Kami ang liwanag ngayon sa buhay na ito, sa mundong ito, upang ipahayag po kayo na kayo ay buhay. Salamat po. In Jesus' name. Amen. Buhat sa umpisa, pinahayag na ng Panginoon ano magaganap sa buhay natin. Nung nagkasala si Adan at siya po'y pinalayas sa paraiso, binigyan pa rin siya pagkakataon ayusin po ang mundong ito. At nung siya'y nagkasala, hindi pa humingi ng tawad si Adan at si Eva. Ang Diyos mismo kumuusap sa kanila at sinabi po ang kaligtasan na gagawin niya para sa tao. In Genesis 3, verse 15, basahin ko po sa Amplified, "And I will put enmity between you and the woman and between your offspring," yung mga anak nyo, "at her offspring. He will bruise your head and tread your head underfoot, and you will lie in wait and bruise his heel." Ito ay pinahayag po na ang linapitan ng demonyo ay babae. Sabi, buhat sa araw nito, ang mga supling ng babae ay magiging kalaban po ang mga demonyo. At ang demonyo, kakalabanin po ang mga supling ng babae. Tayo po ay mga supling buhat doon. Amen. So pinahayag ng Panginoon, may digmaan. Whether you like it or not, whether you see it or not, may mga nanggugulo sa ating buhay ng mga kadiliman. Araw-araw. Kahit maganda na ang nagaganap, biglang pag-uwi mo, biglang awayin ka, matataranta ka. Because the devil will not stop. He will not stop until he is put in prison one day by the Lord Jesus Christ. Amen. So kailangan natin maintindihan, tayo dapat maganda palagi. We should be always alert. Ang problema sa atin, pag tayo ay nagtagumpay, may blessing, ano ginagawa natin? Relax na. Kalimutan natin ang Diyos. Hindi na magsisimba, hindi na magdadasal, hindi na magbasa ng Biblia. Ano mangyari? Magtatagumpay ang demonyo. Makakalusot. So, kailangan natin maintindihan ito. At kailangan natin maintindihan in John 14, verse 15, mula sa verse 15. Loving me, sabi ng Diyos, sabi ni Jesus, loving me empowers you to obey my commandments. Kailangan natin maintindihan, alam ni Jesus, alam ng Diyos na marami tayong kaaway. So siya po ay pumarito upang iligtas tayo. Hindi lang po iligtas dun sa krus para tayo maging karapat-dapat pumasok sa langit,
ngunit tayo binigyan ng kapangyarihan upang talunin po ang kaaway araw-araw. At itapon sa impyerno upang makulong, naghihintay ng paghatol sa kanila. Amen? Pero ang susi po sa kapangyarihan niyan ay mahalin natin siya. Ibig sabihin, sumunod tayo. Sabi sa John 14:15, loving me empowers you. Pag tayo ay sumusunod sa Kanya, bibigyan tayo ng kapangyarihan upang makasunod. Magampanan natin ang trabaho na binigay sa atin ng Panginoon. Amen? So loving me, ang susi po ay pagmamahal sa Kanya. Hallelujah. Tapos sa verse 16, and I will ask the Father, He will give you another Savior, ang Espiritu Santo, the Holy Spirit of truth, who will be with you, to you a friend just like me, and He will never leave you. The world won't receive Him because they can't see Him or know Him, but you know Him intimately because He remains with you and will live inside you. Ang Espiritu Santo ay bibigay sa atin, mananatili sa atin upang makilala po siya. Ngunit hindi nyo makikilala kung hindi nyo kakausapin. Makikilala nyo ba isang taong hindi nyo kinakausap? Hello? Sagot. Ano sagot? Ang Espiritu Santo ay nasa inyo, kasama nyo. Naghihintay lang siya, kausapin nyo. Kinakausap ba natin? Sabi niya, ang Espiritu Santo ay hindi kilala ng mundo dahil wala ang Espiritu Santo sa kanila. Ngunit ang Espiritu Santo ay makikilala nyo dahil siya ay sumasa inyo. Nasa inyo, pero hindi nyo pinapansin. Simple lang, sabi ko nga, kung meron kayong bisita, nasa bahay nyo, hindi nyo pinapansin, ano gagawin ng bisita niya? Mabuti ang Espiritu Santo, hindi maalis. Naghihintay pa rin sa inyo, kausapin nyo upang makilala niyo siya. Sa verse 18, I promise that I'll never leave you helpless or abandon you as orphans. I will come back to you. Okay? Dito sinasabi ni Jesus, sa pamagitan ng Espiritu Santo, hindi ko kayo iwanan upang kayo magtagumpay. Amen. Ano ang susi sa tagumpay nyo? Ang Espiritu Santo. Ang problema, kilala ba natin ang Espiritu Santo? Simple lang po yun. Ngunit yan po pinag-aaral natin ngayon. Ang problema po ay hindi natin binibigyan ng oras ang Diyos, ang Espiritu Santo na nasa atin, makilala. Okay? Ako, pag nagbiyahe, kausap ko. Pag naglalakad, kausap ko. Pag wala akong ginagawa, kausap ko. Para makilala ko. At nasasanay ako, marinig siya. Mga turo niya. Okay? Ganon din sa atin. Pero kailangan ituon natin ang ating atensyon sa Kanya na nagliligtas sa atin. Dahil kailangan natin ang tagapagligtas ngayon. Amen? Dahil ang demonyo hindi titigil, guluhin tayo, patayin tayo. Pahirapan tayo, patayin tayo. Dahil sa pagka-ignorante natin. Sabi nga ng salita ng Diyos, dahil ang aking mga tao na minamahal ko ay ignorante, sila'y nagkakamatayan. Okay? Ano ang susi pagka-hirap ng mga tao at mamatay? Pagka-ignorante sa salita ng Diyos. So, kailangan natin basahin, bigyan ng oras. Ang problema, saan tayo nagbibigay ng oras? Kung tutusin natin, pag may blessing kayo, nandun ang atensyon nyo lahat. Simple lang. Cellphone. Cellphone. Lalo na sa teenager. Kanina may nakita akong bata doon.
nag-aalaga ng bata, mas maliit sa kanya. Pwedeng maipit sa pinto, pero dahil sa cellphone, hindi niya nakikita yung bata kung ano ginagawa. Nagbabantay, pero mas binabantay niya yung cellphone. Kinakausap mo, games. Hello. Bata lang ba? Pati matatanda yata eh. Okay? Ang iba naman, umasenso sa buhay, nagkaroon ng pera. Ano ang atensyon? Sa pera palagi. It becomes an idol. Yan ang ina-idolize nyo. Magkaroon ka ng pangalan. Yun ang ina-idolize nyo. Mas mahalaga sa iyo yung pangalan mo kaysa oras sa Diyos. We idolize what we receive from God. God gave us so much. Kamukha ng Israel. Nung lumabas sila sa hirap na hirap sila, alipin ilang daang taon sa Egypt. Nung nakalabas, lahat ng kayaman ng Egypt, dala-dala nila. Ano ginawa? Nung pumunta sa Mount Sinai, nagpakilala ang Diyos. Hindi pinansin ng Diyos. Ang pinansin nila, yung ginto, ginawa nilang baka. At sinamba nila yung baka, yung ginto. Ang kalaban natin, blessing ng Diyos. So, ibig sabihin, mas interesado tayo sa blessing kaysa blesser. Kanino dapat kayo interesado? Sa blesser o sa blessing? Ang galing! Sabi mo, galing mo, katabi mo. Sabi mo, galing mo talaga. Ginagawa mo ba yun? Okay? We'll start 2025. Ang unang kailangan maintindihan po yun. God is gonna bless us. Wala akong kaduda-duda. Blessing, tagumpay, bibigay sa atin. Pero tayo po mas nakatuon sa tagumpay natin, sa pangalan natin, na kailangan ako palagi ang don o donya. Ang sabi ng Panginoon, tayo po nandito upang magsirbi, hindi upang sirbihan. Hindi upang itaas ang sarili nyo, kundi umaba at ingat lahat mga tao. Tulungan natin. Amen. So the problem is, blessing or blesser? Yun ang unang kailangan maintindihan natin. Habang buhay, may kalaban tayo. Kailangan natin yung blesser. So, kailangan kilalanin niyo yung blesser. Paulit-ulit ko, kwento yung isang babae, lumapit sa akin, Brother Bobby, pwede ba pagdasal natin yung tuition fee nung anak ko? Oh, good. Let's pray. Nagdasal kami. Tapos kinakabahan. Darating kaya o hindi? Sabi ko, ilang beses mo na ginawa yan? 4 na taon na. Every year, ginagawa niya. Sinagot na pa Diyos? Oo. Sinagot na. 4 na taon. Pero bakit hindi kilala ang nagbigay? Dahil nakatuon siya dun sa tuition fee, hindi sa blesser. Amen. Hindi tayo nagdadasal upang tumanggap. Nagdadasal tayo para kausapin siya at makilala po siya unang-una. Pinupuri natin siya upang siya po'y hipuin tayo, ma-experience natin siya. So we don't just praise Him, tayo nang bibigay. Siya mismo ang lumalapit sa atin. Sabi nga ng salita ng Diyos, pag tayo po'y nagpupuri sa Panginoon, inaangat tayo niya sa Kanyang presensya. So, kailangan maintindihan po natin, ang kinin po yung ma-experience nyo yung kanyang presensya. Dahil pag hindi nyo kilala ang Diyos, hawak kayo ng blessing, hawak kayo ng pera, hawak kayo ng pangalan nyo, hawak kayo ng mga kung ano-ano. So, we have to begin to see this. Hallelujah.
Dahil maliwanag po, sabi sa Matthew 21 verse 22. Matthew 21 verse 22. Isipin niyo ito. Matthew 21. Verse 22. Everything you pray for with the fullness of faith, kayo naniniwala, you will receive. Okay? Sinasabi po, kung kayo nagdadasal, na kayo maniniwala, matatanggap nyo, dahil ayon sa salita ng Diyos, ang dasal nyo, sigurado. Dahil ang salita ng Diyos mismo sinasabi, pag ayon sa salita ng Diyos, ang inyong pagdadasal, sigurado. So walang problema po yung pagdating ng blessing. Yung blessing po ay daan lang upang makilala po yung blesser. Ang mahalaga, yung blesser. Kung hindi, hawak tayo ng mundo. Hallelujah. Kaya pag nakilala nyo, wala kayong rason, hindi pagmamahal sa Kanya. Mamahalin siya ng gusto. Yung Psalm 91. Psalm 91 po, tayo po ay nagdadasal since 1920. 2020 pala. 2020, almost every day. Okay, 1920, hindi pa pinapanganak si Jane. So, 2020, nag-umpisa yung magdasal. Ang dasal namin, umaga, hapon, gabi. Okay? At tapos, gabi, 2 beses. Sa dulo palagi, pinapahayag natin Psalm 91. Psalm 91 sabi, pag ako'y nasa ilalim ng kanyang presensya, sigurado protektado tayo. Walang sakuna, wala pwedeng lumapit sa inyo. Pwedeng mamatay na yung nasa kanan nyo, 1,000, 10,000 sa kanan kamay nyo. Pero hindi makakalapit sa inyo. Makikita nyo lang ang mga hindi naniniwala sa Diyos na mamatay. Pero kayo ay hindi. Ang susi po nasa verse 14. For here is what the Lord has spoken to you, because you delighted in me as my great lover. Ano ibig sabihin yan? Dahil kayo po enjoy sa Kanya dahil kayo ang lover niya. Ibig sabihin, ano yung lover? Nagmamahal sa Kanya. Inaasikaso siya. Pinapansin siya. Ano kaya kung hindi pansinin ng asawa niyo yung asawa niyo? Yung lalaki, hindi pansinin yung babae, o yung babae, hindi pansinin yung lalaki. Ano mangyari? Mag-aaway sa bandang ulian. Sigurado. Hallelujah. Okay? Sabi nga nun, I will greatly protect you. I will set you on high places, safe and secure before my face. Nakatiis siya, binabandayan ka, ikaw ay iangat dahil siya pinaka-importante sa buhay niyo. You delight in Him. He will protect you. Verse 15. I will answer your cry for help every time you pray. You will find and feel my presence even even in your time of pressure and trouble, I will be your glorious hero, give you a feast. Ibig sabihin, sa harap ng kaaway mo, ikaw magpifiesta. Dahil siguradong panalo ka. Dahil sabi ko nga sa inyo, pag may problema kayo, nakakakain ba kayo? Kaya kayo hindi makakain dahil ninenervous kayo, baka hindi bigay. Kung alin yung bibigay, kumain na kayo. Di ba? Sabi nga sa Santiago, rejoice when you face trials. Pag susubok, magsaya. Pero tayo po, nagsasaya pag may pagsusubok. Dahil inaasikaso kayo ng Panginoon. Dahil kayo po ay nagmamahal sa Kanya. Ang susi po pagmamahal sa Kanya. I'll give you a feast. Verse 16. You will be satisfied with a full life.
Mag-enjoy kayo sa buhay niyo. With all that I do for you will enjoy the fullness of my salvation. Ma-enjoy nyo lahat ang kapuspusan ng kanyang kaligtasan. Sa totoo po, hindi natin na-experience yung kapuspusan ng kanyang kaligtasan. But God is gonna reveal it to us. He will show us great things. Ang problema, mahal nyo ba? Mahal nyo ba? So 2025, pagmamahal ang unang-una. Asikasuhin niya siya para makilala niya siya. Amen? Dahil ang demonyo, sa 2 Corinthians, ang kalaban niyo po ay ang diablo. Okay? Mga espiritu. Anong ginagamit ng espiritu upang makontrol kayo? Sa tingin niyo, anong ginagamit ng espiritu? Saan dumadaan ang espiritu? Anong ginagamit niya? Yung nakikita nyo at yung narinig nyo, nadadama nyo. In 2 Corinthians 10, verse 3, though we walk in the flesh, dahil marami tayong kalaban, though we walk in the flesh, we do not war against the flesh. Ibig sabihin, hindi po nyo kaaway yung laman at dugo. Yung kapitbahay nyo, hindi nyo kaaway. Kaaway nyo is mga espiritu. Nag-apekto sa kanila. Okay? Verse 4. For the weapons of our warfare are not of the flesh, but divinely powerful for the destruction of fortresses. Sabi ganoon, ang kapangyarihan natin, ang sandata natin, ay may kapangyarihan galing sa Diyos. Upang tayo po yung magtagumpay, upang lahat po ng matagal na niyang pinalakas sa buhay natin, magiba natin. Nakokontrol tayo. Okay? Verse 5. We are destroying speculations and every lofty thing that is raised against the knowledge of God, and we are taking every thought captive to the obedience of Christ. Ang sinasabi dito, ang kaaway natin, mag-iba kailangan, yung mga idea na linagay sa ating isipan, na tinanggap natin, ipagbinay-bulayan. Okay? Yung mga suggestions, lahat po yan na kontra sa kaalaman ng Diyos. Okay? May epidemic. Ano kagad ang isipin nyo? Magkakasakit ako? Ganun ba? O sabi ng Diyos, protektado kita. You're healed. Alam nyo ba, sabi ng Diyos, you are healed. Hindi po, you are getting healed. Hindi kayo gumagaling, kayo ay magaling na. Okay? Pero ang demonyo, hindi. Maraming sakit. Mamatay ka. Ano kaya ang isip? Pag inisip nyo, magkakasakit ako, ano mangyari? Sino nagtanim nun? Si Taning nagtatanim nun eh. Mahirap ang buhay. Ano mangyari sa buhay niya? Ibig sabihin, pati yung blessing nandun na, hindi mo pa makita dahil naiisip sa utak mo, mahirap, wala blessing. Kung alam mo, ang Diyos ay palagi naghahanda ka, saan yung blessing darating? You're expecting always God's blessing if you love the Lord. Protektado kayo, He will bless you. Sobra-sobrang pagmamahal ng isang ama sa kanyang anak. Tayo, mga anak ng Diyos. Amen. Kaya lang ang problema, anong tinatanggap yan? Yung negatibo. So, kailangan matuto tayo ng salita ng Diyos para kontrahin natin yung mga sinasabi ng mundo, sinasabi ng dyaryo, sinasabi ng television. Okay? Hallelujah. So ito po kailangan maintindihan natin. Tapos verse 6.
And we are ready to punish all disobedience whenever your obedience is complete. Kung tayo ay sumusunod sa salita ng Diyos, pwede natin gibain lahat po ng mga matagal ng tinanim ng demonyo ni Taning sa buhay natin. Okay? Marami tinatanim ng demonyo sa buhay natin. Yun ang kailangan gibain natin. Ngunit ang sabi ng Diyos, sa Job 42, verse 2, I know that you can do all things and that no purpose of yours can be thwarted. Kaya niyang gawin lahat ng kanyang pangako, lahat ng kanyang kalooban ay wala makapagpigil. Pero kailangan makiisa ka sa kalooban ng Diyos. Okay? Ano inaasahan niyo sa buhay niyo? Blessing o hirap? Dali, no? Dali sagutin, ano? Pero pag nag-uusap na kayo sa bahay, ano pinag-usapan niyo? Sabi dito, blessing. Dyan sa likod, nagkakagulo kayo dyan. Kailangan masana tayo na lahat ng mga sinasabi natin ayon sa sinasabi ng Diyos. At lahat ng hindi ayon sa salita ng Diyos, kailangan pasunurin nyo sa sinasabi ng Diyos. Upang kayo po'y matamo nyo ang kalangitan dito sa lupa. Amen? Walang hindi ibibigay sa inyo. Kung kayo nagnanalangin ayon sa salita ng Diyos. Ang problema, alam ba natin ang kalooban ng Diyos? Alam ba ng kalooban ng Diyos na gusto niya kayong malusog, malakas, masagana sa lahat ng bagay? Yung ba umiiral sa isipan nyo o hindi? Hallelujah. Kailangan maintindihan natin, ang Diyos mismo ang kumikilos sa atin upang magampanan natin lahat po ng kainyong kailangan. Ang problema sa atin, hindi lang po mga bagay-bagay na pinapahayag ng mundo, ng dyaryo, ng telebisyon, na kontra sa salita ng Diyos, kung hindi pati na yung mga experience natin sa ating kahapon. Iniwanan ako ng mister ko. Iniwanan ako ng misis ko. Inaway ako. Hindi ko mapatawad. So habang buhay, yung kahapon mo, kontrolado kayo ngayon. Ang gusto ng Diyos, yung kahapon hindi natin mababago. Ang sabi ng Diyos, kailangan kalimutan natin yon at bibigyan kayong kapangyarihan, makalimutan po yon at patawarin sila lahat. Sa totoo, sabi nga ng Diyos, love your enemies. Kaya niyo ba yon? Kaya niyo ba yon? Maniwala ako sa inyo. Utos ng Diyos yun. Love your enemies. Kaaway nyo. Okay? Eh yung asawa nyo, hindi mo mapatawad. Yung kaibigan nyo, hindi nyo mapatawad. Yung katrabaho nyo, hindi mo mapatawad. Hindi naman kalaban yan eh. Pero kontrolado kayo ng kahapon nyo. Hindi nyo mababago yung kahapon. Mananatili yung kahapon. Pero bawat araw, bawat minuto na gagamitin yung inyong isipan upang isipin po yung nagaganap, nung naganap noon, eh lalo kayong madidiin sa hirap at sakit ng katawan, sakit ng puso, at tataas ang blood pressure nyo. Hallelujah. Nakita ko ng pamumukha na naman. O, tingnan mo. Hallelujah. Ganun nangyari. Si Joseph naghirap. Si Joseph po sa Biblia, siya po'y naghirap dahil sa mga kapatid niya.
nainggit sa kanya, ginulpi siya, tinapon siya, naging alipin, naghirap siya, tapos nakulong siya, lahat, wala naman siyang ginawa. Pero ang susi ng kanyang tagumpay, sabi sa Genesis 41, verse 51. Ito ang susi niya. Joseph named his firstborn Manasseh, for he said, God has made me forget all my trouble and my father's household. Sino nagbigay ng kapangyarihan para makalimutan niya lahat? Sino asahan niya dapat? Pero pinapansin niya siya. Humingi kayo ng tulong sa kanya. At ano nangyari sa verse 52? And he named his second son, yung kanyang for he said, God has made me fruitful in the land of my affliction. Siya po'y nagbunga ng lahat ng maganda. Dahil binigay siya, ang Diyos mismo, nagbigay siya ng kapangyarihan, makalimutan, magbibigay rin siya ng kapangyarihan upang kayo maging masagana sa lahat ng bagay. So we have to forget and let go. Yung kahapon nyo, ibaon nyo na yun. Kung masakit man, madilim, ibaon nyo. Kung masaya, pag-isipin nyo. Pero pag hindi maganda, ibaon nyo na. Ilbing nyo na. Hallelujah. Pero kung linoko kayo, huwag pa na paloko ulit. Okay? Amen? Ngayon, so we have to begin to learn God is the answer. And if we give attention to Him, He will give us all we need. Hallelujah. Dahil ang umiiral po doon ay ang espiritu, mga espiritu. Hindi ka titigilan eh. Ang espiritu. Naalala mo? Di ba binubulong nga? Naalala mo? Tingnan mo. Okay? Mga espiritu. Yun ang kalaban natin. Hindi po tao. Yung tao, patawarin nyo. At ang Panginoon, kikilos kanila. Kung gusto mo, pagdasal nyo pa. Sa totoo, ako natuto lang, pero pag meron isang tao hindi mo mapatawad, pagdasal nyo muna. Pagdasal nyo, at dahil pag nagdadasal kayo para sa kanila, ang Diyos mismo kikilos upang bigyan kayo ng kapangyarihan upang makalimutan at mahalin ang inyong kaaway. Amen? Ang susi ay Diyos. Hallelujah. At kayo binigyan ng kapangyarihan upang gibain po lahat yan. Maliwanag po kay Joseph. God made me forget. God made me fruitful. Amen? So, huwag niyong bibitawan ang Diyos. Unang-unang kailangan natin ang Diyos. Okay? Bitawan natin lahat po ng hindi po ayon sa salita ng Diyos. Hallelujah. Ngayon, kailangan na maintindihan na mayroong mga bagay-bagay na ginawa ng ating mga ninuno. Sa totoo po, yung kunyari, kayo po ay hindi nyo mapatawad yung kapitbahay nyo. Hindi mapatawad. Galit na yan. Alam niyo yung galit na yan, hindi mawawala. Mamatay man kayo, hindi mawawala. Bakit po? Yung espiritu ng demonyo ng gugulo sa'yo, lilipat sa anak mo at sasabihin mo, uy, kaaway talaga nanay mo yan. Dahil maliwanag po sa salita ng Diyos, lahat po yung espiritu yan, bababa up to the 4th generation. Pag hindi nyo tinigil yan, lilipat sa mga anak nyo, para mga anak nyo at mga apo nyo at mga apo sa tuhod, lilipat po yan. Apektado sa lahat, kaya kailangan tigilan nyo na kagad. Ang demonyo ng gugulo sa iyo ay hindi na mamatay. Pwede kayo mamatay, pero yung demonyong yan,
lilipat sa anak nyo. Gugulin yung anak nyo. Pamilya mo. Naintindihan niyo po? So you have to stop it now. Kahit anong malaswang ginagawa nyo, kailangan tigilan nyo dahil yung mga demonyong nag-uudyok sa inyo, gumawa ng hindi maganda, ay dilipat sa mga anak nyo upang sila po'y gawin din yun. Kaya kung minsan, ginagawa nyo patago. Pag nakita nyo anak nyo, ginagawa rin nila. Nagulat ka, sino turusin niya? Espiritu po. So we have to be wary of this. Dahil maliwanag po sa salita ng Diyos. Yung sumpang yan ay lilipat sa mga anak nyo. You have to stop it. Hallelujah. Kaya kailangan baguhin natin ating isipan. Ating isipan. Sa Romans 12, verse 1. Beloved friends, what should be our proper response to God's marvelous mercies or love? Ano dapat gawin natin upang parangalan natin ang kanyang awa, grasya o pagmamahal sa atin? Ano dapat natin gawin? I encourage you to surrender yourself to God to be His sacred, living sacrifice and live in holiness, experiencing all that delights His heart. So dapat sumurrender tayo sa Diyos. We will dedicate ourselves to the Lord mamaya. So you have to surrender yourself to the Lord to live a holy, a good life for the Lord. For this becomes your genuine expression of worship. Ito ang tunay na pagsasamba nyo. Kung kayo iaalay nyo buhay nyo upang hindi lang magsilbi, kung hindi maging isang alipin upang tulungan po lahat umangat sa Panginoon. Amen. Hallelujah. So, we are to offer ourselves. Yan po ang tunay na paggalang, pagsamba sa Diyos. Kung tayo iaalay natin mabuhay ng tama, at hindi natin magagawa yan kung hindi natin babasahin sa salita ng Diyos. So verse 2, stop imitating the ideals and opinions of the culture around you. Huwag niyong gayahin po yung ginagawa ng mga nasa paligid nyo. Yung kultura ng paligid nyo. Okay? Totoo, ang kultura natin, nag-umpisa tayo, nakabahag. Gusto niyo, nakabahag pa rin kayo ngayon? Masarap panoorin, no? Magpapalabas sila, sasayo-sayo. Masarap panoorin. That is the past. But you don't have to leave anything. Pero may mga kulturang hindi dapat natin sundin. Mga kasabihan na pinapahayag ng matatanda. Okay? But inwardly transformed by the Holy Spirit through a total reformation of how you think. How you think. This will empower you to discern God's will. Pag binago nyo, pag-iisip nyo, maiintindihan nyo ang kalooban ng Diyos na kayo'y dapat mabuhay ng magandang buhay, satisfying, perfect in His eyes. Amen. So, yun ang magaganap. Dahil pag hindi nyo binago ito, hindi nyo makikita po, ma-experience ang kapangyarihan Diyos. Okay? Para maintindihan nyo ng gusto, simple lang. Ganito. Alam niyo yung Our Father, no? Yung Our Father. Our Father, Matthew 6 verse 9. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Okay? Our Father who art in heaven, holy be your name. Siya'y banal. So hindi po siya matutuwa kung hindi tayo lalakad ng banal. Piliin natin lumakad ng banal. Okay? Tapos, thy kingdom come. Thy kingdom come.
Thy kingdom come. Tanong ko, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Tanong ko sa inyo, saan ang kaharian ng Diyos ngayon? Ang Espiritu Santo, saan nandun ang Espiritu Santo, ang kapangyarihan ng Diyos? Nasa inyo. Kailangan umagos po palabas. Yung kapangyarihan ng Diyos nasa inyo. Yung kaharian ng Diyos nasa inyo. Kailangan umagos. Pero hindi aagos kung nakabara sa inyong isipan ang mga isipan na kontra sa salita ng Diyos. Okay? Sabi ng Diyos, you are healed. Ikaw ay magaling na. Pero pag sinasabi ng isipan mo, hindi pa ako magaling. Iba nararamdaman ko. Magagaling ba ka? Gagaling ka ba? Naagos ba ang Espiritu sa inyo? So ano pumipigil sa Espiritu umagos? Ito. Doon mo sa katabi mo, ito. Ito ang problema natin talaga. Kaya maliwanag sa salita ng Diyos, the battle is the battle of the mind. Pag yan po umayon sa salita ng Diyos, sigurado kamukha ni Jesus. Lahat po okay. Amen. Amen. So we have to begin to, unang-una, surrender. Ano ibig sabihin surrender? Bigyan niyo siya ng oras. Siyang pinamalaga. Sabi nga sa kasalutan, kung mahal niyo ang inyong ama o ina, mahigit pa sa akin, you're not worthy of me. Okay? Ibig pong sabihin, siya dapat pinakamalaga sa buhay niyo. Pag siya pinakamalaga, lahat ng mahal niyo sa buhay, mabibless. Hindi mo mawala. Okay? So, if you put Him first, if you surrender, iunahin niyo siya. Makilala niyo siya at lahat upang pag nakilala niyo na sobrang-sobrang pagmamahal niya sa inyo, wala kayong gagawin kundi magmahal sa niya. That is when you love Him, when you know Him. You cannot love somebody you don't know. Okay? But it starts by your mind. I will love Him. I will love Him. I'll give Him time. I'll give Him time. I'll give Him time. I'll work on it. Okay? Amen. I'll work on it. So, kailangan bigyan natin siya ng oras. Dahil pag naayos natin ang ating isipan, ayon sa salita ng Diyos, yung kapangyarihan ng Diyos na walang pwedeng pumigil, magagawa niya kahit ano. Siya lumikha ng lahat. Magagawa niya kahit ano. Pag yan ay umagos, lahat po ay sigurado. So, kailangan baguhin natin ang ating isipan. Amen. Sino una? The blesser. Hindi the blessing. Amen? Bantayin niyo sarili niyo. Then, verse 3. God has given me grace to speak a warning about pride. I would ask each of you to be emptied of self-promotion, not create a self-image of your importance. Instead, honestly assess your worth by using God's given faith as the standard of measure, then you will see your true value with an appropriate self-esteem. Ano ibig sinasabi yan? Sinasabi niya, pag kayo po'y natamo nyo lahat po ng pagpapala ng Diyos, naangat kayo. Okay? Huwag niyong isipin kayo ay espesyal. Kayo espesyal sa Diyos, totoo. Walang mahigit na espesyal sa Diyos kung hindi kayo. Pero kayo po ay hindi espesyal sa bawat isa. Pare-pareho tayo. Kailangan magtulungan po tayo.
Ako, medyo mahina ng konti, so hindi ako makatulong. Pero dati, nung malakas ako naghuhugas ng plato. Inaaway ko ng isang usher. Iisa lang usher nun eh. Si Grace. The most popular Grace. Inaaway ko. Brother Bobby, ako na. Hindi, diyan nga. Mag-enjoy ka dyan. Because we are called to serve. Hallelujah. Naintindihan niyo po? Kaya dahil hindi ako makatulong ng what I do is study a lot more. I study a lot so I can help you. So I serve you, most of all, with what I have. Amen. So, pero pag ikaw'y naangat, okay? Na lahat tayo buwas sa Webes, we will commit mga ministries. You're not committed to one ministry. You're committed to serve all. Maybe you concentrate on one, but you serve all. You're not serving only one. Wala akong pakialam dyan. You help wherever you can. We're all servants to one another. Amen. So this is something that we have to begin. Ang labanan, andito. Ang kapangyarihan ng Diyos, nandun? Saan ang kapangyarihan ng Diyos? Nasa inyo. Handang umagos, pero hindi aagos kung hindi tutugma ang ating isipan sa kanyang sinasabi. Amen. So 2025, anong sinasabi nyo? I'm healed, I'm whole, I'm prosperous, I'm successful. Amen. Asahan nyo lahat ng pagpapala ng Diyos darating. Amen. Huwag nyo isipin yung kahapon. Yung kahapon, baon na yon. Amen? Hallelujah. Let me pray. Father, thank you. Thank you for your grace and mercy. Nangusap kayo upang ihanda nyo kami para sa darating na taon. Ihanda nyo kami upang kami unang-una sumurrender sa inyo. Bigyan kayo ng oras, bigyan kayo ng lahat ng oras upang makilala namin kayo. Pag may dumating na mga blessing, unang-una ay pasasalamat kami sa inyo. At naway, pagbulay-bulayan nyo ang nagbigay sa inyo upang makilala niyo sila ng gusto. Salamat po sa inyong pagmamahal. Salamat po na kayo kikilo sa bawat isa ngayon. As they commit themselves, may they surrender to know you. The whole goal, Lord, is to know God. And Father, this is our goal, to know you. Help us, Lord. Help us. In Jesus' name, and everybody say, Amen. Hallelujah. Magpasalamat tayo. Communion. I'd like to remind you again, over and over again, Jesus was excited even during the Last Supper. He says, one day I'll be partaking of this breaking of the bread in my Father's kingdom. Today, He's seated at the right hand of the Father, and He's breaking bread with us today. You're breaking bread with not only people today around you, but you're breaking bread with the Lord Jesus Himself. And I have to remind you, on that night, when Jesus was betrayed, He took the bread, He gave thanks, and He blessed. Blessed are you, O Jehovah our God, King of the universe, who's given us bread from this earth. And Yeshua said, this is my body, broken for you. Take and eat in remembrance of me.
In the same manner, the Lord Jesus took the cup. He gave thanks and he blessed. Blessed are you, O Jehovah our God, King of the universe, who's given us the fruit from the vine. And Yeshua said, this is the cup of the new and everlasting covenant in my blood. Take and drink as often in remembrance of me. Receive from the Lord the cup of the covenant. Father, I thank you for this privilege to receive the gifts of your people today, their love offerings. And Father, we bless you. Thank you for your grace and mercy that you watch over your word to perform it. And as people have given their tithes and their offerings, Father, I lift it up to you and bless them according to your word. According to riches and glory in Christ Jesus, you'll pour down the blessings upon them. And you will exalt them above all the nations, Lord, in honor, in glory, and in fame. In Yeshua's name. And everybody say, Amen. Sing for joy to God, our strength, our strength. Grow near to Him. Grow near to